Nagliyab ang truck na yan sa Talisay, Camarines Norte. Ayon sa mga otoridad, agad itinabi ng driver ang truck nang marinig na may tumunog sa ilalim ng sasakyan. Doon na nagsimulang umapoy ang truck. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng apoy. 3 babae ang sinakta ng isang lalaki sa Cebu City. Ayon sa mga pulis, ayaw raw kasi ng suspect sa magaganda. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking yan matapos siyang manuntok ng 3 babae sa Cebu City. Ang dahilan niya, galit daw siya sa magaganda. Sampa siya sa kay guwapa daw ko no, peke daw ko no ang kanawong. Sugat sa mukha at black eye ang tinamo ng mga babaeng sinaktan niya sa magkakahiwalay na insidente. Ang una, naglalakad sa kalsada nang sikuhin ang suspek. Tinamaan siya sa mata. Sugatan naman ang ilong ng pangalawang biktima na sinuntok ng suspek. Ang pangatlo, nagja-jogging lang ng sapakin sa mata. Nahuli ang 37 taong gulang na suspek matapos i-report sa pulis ng 3 babae. Inalam pa ng mga pulis kung may problema sa pag-iisip ang lalaki. Hindi siya nagbigay ng pahayag at sinampahan na ng reklamong multiple physical injuries. Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang KTV club ang nadiskubre ng mga otoridad na maaari umanong pugad ng prostitusyon sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa KTV bukod sa KTV at VIP rooms, may mga hotel rooms sa second floor. Sa third floor naman daw nakatira ang mga entertainer. Ilan daw sa kanila ay Pinay base sa nakumpiskang ID. Nakita rin ang iba pang hinihinalang military uniform ng China. Gayon din ng ilang armas, medalya tulad ng isang Outstanding Sergeant Badge at Chinese flag. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pinapaverify pa ang mga ito sa Chinese Embassy. Napasok din ng tila opisina ng isa umano sa mga boss ng iligal na pogo. Nadiskubre doon ang mga GPS tracker at selyadong vaults. Bubuo na raw ng task force ang DILG na mag-iimbestiga sa iligal na pogo sa Porac. Posibleng na pag-aralan ng mga iligal na pogo ang kahinaan ng regulatory agency sa Pilipinas, kaya nakalusot ang mga ito ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa kabila naman ng mga krimeng iniuugnay sa mga pogo, magdudulot daw ng mas maraming problema kapag ipinagbawal ang mga ito, ayon sa PAGCOR. May report si Tina Panganiban Perez. Human trafficking, cybercrime, panloloko, at karahasan sa kababaihan. Ilan lang yan sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo na naitala ng NBI mula November 2019 hanggang March 2023. Ang tanong, paano nakakalusot ang mga illegal na Pogo? Nakita nila yung mga weaknesses natin na madaling mag-apply ng ID doon, non-appearance pa. I think this is the time na kailangan balikan po natin yung mga proseso po natin. Si Defense Secretary Gibo Chodoro, itinuturing ng national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na Pogo. Para mapigilan ang mga krimeng dawit ang Pogo, isinusulong na sa Kongreso ang pag-ban sa mga ito. We're opening to hearing all issues concerning the Pogo. Basta dapat lahat ng mga stakeholders yan sumunod sa batas at sa mga lumalabag sa batas, lagot po kayo sa ating mga law enforcers. Pero imbes na total ban, mga di maayos na Pogo lag ang inirerekomenda ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda na alisin. Malaki pa rin daw kasi ang nakokolekta ng pamahalaan mula sa mga legal na Pogo. Tumaas pa ito noong 2023 kumpara noong 2022. Sa datos ng BIR, mula 2018 hanggang 2022, umabot ng mahigit 20 bilyong piso ang nakolektang buwis mula sa Pogo. Ganito rin ang punto ng PAGCOR. Kahit ipagbawal, baka raw mag-operate pa rin ang mga Pogo ng patago at mahihirapan lang silang i-monitor ang mga ito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam hanggang West Philippine Sea ang pagtindig para sa soberanya ng Pilipinas ngayong ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
Panawagan ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng bansa. May report si Ivan Mayrina. Itinaas ang watawat ng Pilipinas sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea ngayong araw ng kalayaan. Ito'y habang umaaligid ang mga sasakyang pandagat ng China. Atin ang Pinas! Atin ang Pinas! Nanindigan din para sa ating soberanya mga nagprotesta sa konsulado ng China sa Makati City. Sa Maynila may mga nagprotesta kontra sa umano'y panghihimasok ng Amerika sa Pilipinas at paglalagay ng mga pasilidad sa mga military base sa bansa. Habang nakaharap sa Manila Bay, pinagdasal din ng mga pari, madre at ng mga parishioners sa Maynila ang kapayapaan sa bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Sinamahan din nila ito ng prosesyon at pagpapatunog ng kampana na layon daw pukawin ang nasyonalismo ng mga Pilipino. Mensahe ni Pangulong Marcos. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakop at pang-aapi. Sa harap ng diplomatic community sa Van d'Honneur o Wine of Honor, binigyan din ng Pangulo ang kanyang independent foreign policy ng Pilipinas at pagsuporta sa pagsunod sa international law. Kabilang sa 60 ambassador na dumalo, si Chinese Ambassador Wang Xilian, nakapansin-pansin kinausap ng mas matagal ng Pangulo kumpara sa iba. Inalala rin niya ang kabayanihan ng ilang magigiting nating ninuno tulad ni Jose Rizal. Sa Quirino Grandstand, idinaos ang parada ng kalayaan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ito ay hindi lamang paggunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa ring hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Sa Davao City, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Muli ring itinaas ang watawat sa Kawit, Cavite, kung saan idineklara ang kalayaan ng bansa noong June 12, 1898. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking bahagi ng Mindanao ang maghapong uulanin bukas. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kapuso natin dyan, ingat po sa banta ng baha at landslide. Sa Luzon, uulanin ng Bicol Region at Mimaropa. Pagsapit ng hapon, malaking bahagi ng Visayas ang uulanin. Hapon hanggang gabi, mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Sabi ng Pag-asa, apektado ng easterlies ang eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Operasyon sa shipyard sa New Washington, Aklan, kung nasaan ang barge na nag-oil spill, itinigil muna. Mahigit 6,000 litro ng langis na may kasamang tubig ang nakolekta ng Philippine Coast Guard sa clearing operation. Mga nakatira malapit sa ilog sa barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental, lumikas. Dahil sa malakas na ulan, muling tumaas ang tubig sa ilog na may abo at bato galing sa Mount Canlaon. Makapal na haze at volcanic smog o VOG na mataan sa Taal Volcano Island at ilang karatig lugar. Bunso daw iyan ng patuloy na pagbuga ng volcanic sulfur dioxide ng bulkan. Mga buntis at nagbe-breastfeed mapapasama na sa expanded cash grant ng 4Ps. Yan ay matapos aprobahan ni Pangulong Marcos ang mungkahi ng DSWD na bigyan ng ayuda ang mga buntis at lactating women. Bibigyan sila ng cash grant sa first 1,000 days ng sanggol na ipinagbubuntis nila para matiyak ang magandang kalusugan ng mga bata. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. BTS member Jin discharged na mula sa military service. Naging emosyonal ang ilang nakasama ni Jin sa training. Mainit naman siyang sinalubong ng kapwa BTS members na sina Jungkook, Jimin, J-Hope, V at leader nilang si RM na tumugtog pa ng saxophone. Sa isang litrato, kumpleto na ang grupo kasama si Suga. 제가 원래는 좀 더 잘생겼는데
아까 저녁식 할 때 울었어요. 그래가지고 지금 막 눈도 붓고 사실 제 페이스 얼굴에 그래가지고 너무 기쁘고 막 눈물도 나고 2번 울었어요. 원래 안 울라고 했는데 사랑해요. 고마워요. Si Jin ang first BTS member na nakatapos ng mandatory military service matapos mag-enlist noong December 2022. Nasa active military service ang iba pang BTS members. K-pop group 17 na piling UNESCO Goodwill Ambassadors. Miyembro ng bandang Lainey na si Paul Klein, bumubuti na ang kondisyon matapos maaksidente. Sian Lim ni-reveal na hindi siya ang nag-initiate sa hiwalayan nila ni Kim Chu. Hindi ikaw ang nag-initiate. Yes, there you go. I wasn't the one who initiated the breakup. Nilinaw niyang magkaibigan pa rin sila ni Kim matapos ang breakup. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.